Good morning, Sir Serrano. Good morning, classmates. My name is Noe Domingo, and I'm here to discuss to you my knowledge about computer programming with the language of C Sharp. The topic that we will discuss today is the C Sharp. It's an object-oriented programming language created by Microsoft that runs on the .NET framework. Ang kahalagahan ng C Sharp or yung usage niya is sa mobile app, games, desktop apps, web services, and websites. Dumako naman tayo sa Integrated Development Environment or IDE. Is a software used by developers so that they can easily code in a certain programming language. Meaning, ito yung nagpapadali sa mga programmer para i-compile yung mga code na gagamitin natin. So, meron ito sa mga ginagamit nating tools. Like for example, Visual Studio. So, ang unang code na matututunan natin ngayon ay ang pag-print. C# output to output values or print text in C#, you can use the writeLine method. Here is the syntax as you can see. Console.writeLine, then your text here. Then the next one is console.write, then your text here. So, ano nga ba pinagkaiba ng dalawang ito? So, yung una is yung console.write. As you can see, sa right side, pag niran siya, ay hindi siya nagalaan ng line. So, tuloy-tuloy lang siya. So, name, age, birth, and place. Sa console.writeLine naman, dito, nagalaan siya ng line. As you can see dun sa right side, no, yung name, then naglaan siya ng line for age, then another line for birthplace. Gawin natin siya ngayon sa coding. Since wala tayong laptop, ginamit ko siya ngayon sa phone. So, meron tayong C# Shell Net IDE. Here, magdi-declare ako. Later on, matuturo ko naman yun. Mag-advance na ako saglit. For example, a string name. No way. Sa baba, console.write, close open parenthesis, im, semicolon. Another line for console.writeLine naman. Then, nilagay kong identifier. So, later on, malalaman nyo kung ano yung identifier. So, yung name. Ito yung syntax niya, class. No? Then, i-run natin. So, ayun na siya. I am Noe. Ayan. Next slide tayo, please. Masama, meron tayong tinatawag na variables na kung saan temporary number lang. Like sa programming naman, ganoon din naman siya. Yung variables, it is used to store up temporary data. So, temporary lang siya. Meaning, hindi pa siya yung mismong value, no? So, capable din siya na mag-store ng letters or numbers. The data types, the type of data inside our variables. So, kung ayun yung mga data na kung saan, para matukoy natin kung ito ba ay words, no? Kung true or false ba. Ito sa data types, we have first the characters. And yung term niya sa coding is yung char or char. Ang kaya lang niyang gamitin dito is yung single character, no? Such as A, B, C, D. Kasama na dito yung dollar sign. Sa character, dapat meron kang ilagay dito na single quote. Next, string holds a set of characters or text. So, nung kayang i-hold ni string. Dito, kailangan natin ng double quote. Then, next one is boolean. Ang term naman niya sa coding is bool, no? It holds true or false only. Then sa integers, it stores a whole number without decimal. For example, positive 1, 2, 3 and negative 1, 2, 3. Sa integers, meron tayong tinatawag na long. Hindi lang int. Ang int, ang kaya niyang i-hold is 11 digit lang, whole numbers. Then sa long, mas higit pa doon. But since ang palagi natin ginagamit ay int, kasi di naman tayo ganun kalaki mag-input. So next one, it's a floating point. Ang term niya is float. Ang kaya niyang i-hold is 6 to 7 decimal. Always remember na pag maglalagay kayo ng float, maglalagay kayo sa last part ng F, na small letter ng F, no? Para matukoy niya yung F. So si float, meron siyang kuya, which is si double. Kaya nga double kasi doble yung kaya niyang hawakan kaysa kay float. And mas precise siyang gamitin kaysa kay float. And ito yung lagi natin ginagamit. Ang kaya niyang i-handle is 16 decimals. Next tayo. So, declaring a variable. Sa pag-declare ng variable, meron tayo ditong data type and identifier. Dito, wala pa siyang value. Ang identifier class, ito yung name ng variable natin. No? Dito sa unang syntax is wala pa siyang value. Sa next one is, sa pangalawa dapat data type, identifier, and value. Sorry sa PowerPoint, no? Sa pangatlo naman, data type, identifier 1,
identifier 2. So ito, effective siya sa string. For example, maglalagay tayo ng first name, middle name, and surname. Dito sa pang-apat, data type, identifier 1, then value, identifier 2, then value. Dito may value na siya. Same lang din siya doon sa pangatlo nating syntax. Dito, i-apply natin lahat mula variables and data types and kung paano siya gamitin. So una, maglalagay ako ng data about myself. Dito string, then my first name, then equals, the syntax class. Then maglagay ako ng value, then don't forget the double quote, no? No way. Yan, and comma. The next one is the middle name. Middle name. As dito class, sa identifier, pwede mo siyang ilagay yung underscore, no? Kung ayaw mo nang ganitong ikadikit sila. Pwede din yan. Pwede din hindi. Yan, no? So, tanggalin natin. Mas gusto ko yung walang underscore. So, then equals, then yung value, double quote again, then comma, over that, then plus, no? And also, sa pag-coding, dapat sa loob ng main tayo mag-code, no? So, string again, string, then my identifier is section, equals, quote again, kasi string siya, PSIEICT, 2B. Then int, then age, then equal 23. Char or character, then sex or kasarian equals 2. Dito naman, don't forget to put the single quote, male, N, yan, N. Then bull, is tall, then is equals to 2. Double, then weight equals to 95. 0.8 is semicolon. And lastly, yung float. Average ng grade. Ang average ko sa kabuuan ng sem yan. Example, average. Yan. Then, for example, 92.4. Yan, yung average natin. Yan, console dot right line, IM. Then, concatenate tayo. Dito class, isasama ko na dito yung concatenation, no? Na kung saan, pwede natin ipagsama-sama yung mga words or letters using plus sign, no? We can concatenate inside a variable in a right line statement. Pwede rin doon, yan dito sa right line natin, sa console right line. So anything added to a string is considered a concatenation. Basta string lang siya class, concatenation, pwede tayo mag-concatenate doon, no? Sa string lamang na data type. So, IM plus yung variable, yung identifier natin na first identifier sa string. First name, then concatenate again. Middle name, then lastly, the surname. Then semicolon. Again, plus yung paglagay natin ng plus sign sa string, no? Sa pag-print, tinatawag natin itong concatenation, no? So, next one is console.type again. Copy-paste lang natin, no? So, may nakita tayo ulit. Wait lang, guys. So, dito may nakita tayo ulit. So, stol, at pala is stol. Ayan. Then, ayun, okay na siya, class. Okay, so naman natin na pag-aaralan is yung user input. Kung alam naman natin ang user input, ay ito yung mga data na mga galing sa user na kakailanganin natin para sa ating program. And sunod nating code na matutunan ay itong una ay console.readline, console.read, and console.readkey. So, ang una, console.readline. So, ginagamit ko ito para mag-input ng string. So, ngayong class, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung console.readline, no? String, then name, then
identifier name equals console.readline. So dito class, makikita natin yung syntax niya, no? So ano muna tayo ng variable, naglagay, then yung syntax naman sa next line is yung identifier, then equals console.readline. So dito, pag niran natin siya, kung makikita nyo, meron doon nagbi-blink. Ibig sabihin, kumukuha na siya ng data o nangangailangan na siya ng input, no? So, kunwari maglalagay ako ng names. Sir Serrano. Yan. So, ngayon, ipo-prompt tayo para maglagay yung user ng letters or words, no? Gamit yung console.write. Okay. Then, space, syempre. Then, semicolon. So, next is sa baba ng read line, no? Mag-ano tayo ng console.writeline again. Naman pala. Console.writeline. Then, yung identifier natin, yung text muna. Gusto ko maglagay ng im, then space, then concatenation. Mag-concatenate tayo. Plus sign. Then, yung identifier. So, yung name. Then, semicolon. So, this is the syntax class, no? Sa read line. So, i-run natin siya. Yan. So, okay na siya. So, maglalagay ako ng name, for example. Okay. Then, enter. I am Noe, no? Next natin is Precious. Ang output niya is I am Precious Kinkig. So, yun yung kahalagahan ng console.readline class. No? The next one is yung console.read. It is used for inputting a character by pressing a letter only. So, character yung hinihingi niya dito class. No? Try naman natin siya kung paano gumagana. So, since console.read, hinihingi niya lang is character, no? So, ang gagamitin natin data type is char. Char, then identifier ko is letter. Then, semicolon. Then, next one is console.write again, no? Then, my text is letter, space, tapos tutuldok, space ulit. Then, semicolon. So, mali spelling ng console. Yan. So, yung identifier again, then equals to console that dito class, mag-e-error siya. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan natin siyang i-convert into character. So, paano siya i-convert? So, gagamit tayo ng typecasting. So, dito, ilalagay natin lang is, ganito ang syntax for typecasting. Char. Yan. Bakit nga ba natin ito ginagamit sa console.read? No? Kung mapapansin nyo class, sa coding, sa computer, or sa programming, yung mga words, yung mga letters or characters, like for example, A to Z, meron siyang katumbas na letter. No? Kung tawagin dito ay yung ASCII code. Search nyo lang yung class kung meron kayong idea, or kung may idea kayo, mas madali. Kung wala, pwede kayo mag-search sa Google. So later on, papakita ko sa inyo kung bakit yun kailangan. No? So, gawin natin yun ngayon. Like for example, gawin natin itong int. Kasi ang kayaan natin is puro number yung katumbas ng character na yon sa ASCII code. So, ASCII code. Yan, no? Tapos kung sulat right letter, then yung identifier again natin na ASCII code. Then, console.read again. Tapos print natin yung value ng identifier, no? Sa console.writeline. Mali tayo dun sa isa. Kailangan malaki yung C. So, kung mapapansin nyo, class, ito yung magiging, ito yung magiging output niya pag niran natin siya. Tingnan nyo.
Oh, kamaliit lang. Mali. Console.read lang pala dapat. Kasi ito walang semicolon. Ito yung magiging output niya class kapag hindi natin siya kinonvert into char or hindi natin siya tinypecast or so kung tawagin ay typecasting or conversion, na natin siya. So mag-enter tayo ng letters. So ito ang mangyayari kapag pinas ko yung P, katumbas niya ay 112. Another one, A. So 65. So hindi siya appropriate. So kailangan natin gamitin yung typecasting method. So balik natin siya sa kanina. Again, yung data type natin is char, then letter, then console.type, letter, yan, tama yan, then identifier again dito sa baba, letter, then lagay natin yung typecast natin, i-convert natin yung read line into char, no? Yan, then space. The next one is ito, para sa output, letter. Yan. Try ko na siya kanina pero since yung phone lang gamit ko, hindi siya updated. And tignan nyo yung mangyayari class. So, mag-input ako ng letter. For example, letter D. Letter D yung lalabas. Dapat yung D na yan, nandun siya sa may baba. Tinry ko siyang ano kanina. Hindi pa rin gumagana. Kahit gawin ko siyang right line. Bali yung output na lalabas, dapat D, nasa baba. Doon siya agad lumabas sa katabi niya. So, ito lang naman class yung syntax para sa console.read. Dumako naman tayo sa console.read key. Dito sa console.read key, no, it is used for inputting a character by pressing enter in the keyboard. Ginagamit ito class para mag-delay ng mga output. Nag-print ka, tapos wala kang nilagay na console.read key, diretso na siyang lalabas doon. Unlike pag gumamit ka ng read key, pag in-enter mo yung unang line, pag nag-prompt ka sa unang line, then lumabas yung output, then pwede ka ulit mag-enter, then lalabas ulit yung panibagong question or input ng user, no? Tapos answer, then try natin i-code class. Console, ayan. So, kung papansin nyo class, kung wala siyang console.read key, ito yung output niya, no? Iran natin. As you can see, nilapag niya lahat agad. So, balik tayo. Ilalagay natin siya ng console.read key, no? Nalagay ko lang lahat, console.read. Natin. As you can see class, ito yung syntax niya para sa console.read key. Let's see kung same pa rin ba siya sa kanina. Ayan, good day. Then enter natin. I am Noe Domingo. Then enter again. I am teaching a C# for my finals. So, ganun gumagana ang console.read key class. Ginagamitan mo siya ng enter button. Okay? Gets ba class? So, ayun lang naman for console.read line, console.read, console.read key. So, ang madalas natin ginagamit kasi dito class is yung console.read line, no? So, bihira lang natin gamitin yung console.read. Then right now, gagawa ako ng program about siya sa information sa akin or data gamit yung console.read line and read key. Try natin itong lahat. So ngayon, i-apply natin lahat ng natutunan natin mula sa console.read line and read key. Siyempre, una, maglalagay tayo ng data type and variable. So string, then name, then comma, then location,
comma, then education, then semicolon. So, una natin gagawin, console.writeLine. Lagay natin is name, space natin ng mahaba, then tutudok. Yan. So, next one is location. Dito lang natin ilalagay yung mga identifiers natin, no? As string na siya. Location, then ano isa? Education. Is i-apply natin yung console.readline. So, saan natin siya lalagay kundi sa ilalim nito. Console. Then, copy na lang natin siya. Ang ating next na gagawin ay i-print na natin siya para sa output. Which console.writeLine na line ngayon. WriteLine. Then, I am from, then space, plus the second identifier, location. I studying at space ulit. Then, yung identifier, last identifier natin is yung education. Education. Yan. So, paano naman natin i-apply yung console.read? So, saan natin siya lalagay? Siyempre, dito sa ilalim ng bawat console line din, no? Ganyan lang. So, ito yung syntax na class. Kung makikita nyo, kung i-zoom nyo na lang kung maliit siya sa screen, no? So, i-try natin siya i-run. Wait lang. Support pag ganito. Sana gumana. Wala. Dito yung name. Name equals console.readline, then location. Yan. Ito, education. So, ayun yung nakita kong kulang pala class. So, balik na natin to. Yan. Ano yung pinaka-syntax natin class? So, let's run. Ayun. So, gumana siya. So, i-input ko Noe Domingo. And since gumamit tayo ng console.read, gamit tayo ng enter button. So, para lumabas yung next. No? So, location is Caloocan City. Caloocan City. Then, enter. Education. TUP Manila. So, yung output niya ay andito class. No? My name is Noe Domingo. Enter again. I am from Caloocan City. And lastly, kulang siya. I am studying at TUP Manila. So, dito ang technique, since yung output niya is makakadikit, ang gagawin nating technique dyan is console.writeLine, pero wala na siyang ipiprint. So, try natin. So, ilalagay lang natin siya dito sa baba ng readline. Mostly, ito yung technique ng mga programmer para sa ganong output, no? Console, then, semicolon. I am studying, kulang. Yan. Try natin siya i-run ulit. So, dito, lagay tayo ng pangalan. Noe Domingo. Then, enter again. Location, Caloocan City.
City, then Education, UP Manila. So, tingnan natin kung gagana yung console.writeline tapos close and open parenthesis lang. Then, yun na siya. So, my name is Noe Domingo. I am from Caloocan City. And lastly, I am studying at UP Manila. So, that's all for today. I hope you learn. Yun lang naman para sa console.readline, read, and console.writeline. Ulit sa auto. So, ayun lang naman class. I hope you learn, no? Ayun lang naman para sa mga tinakil natin kung paano kumuha ng input sa user, no? And always remember na ginagamit lamang ito para sa string. So, ang next sa pag-aaralan natin ngayon ay ang arithmetic operators. Alam naman natin na ang arithmetic operators class ay napag-aralan na natin ito mula nung elementary tayo. Ito yung may addition, subtraction, multiplication, and division. So, lahat naman siguro tayo nakakaalam nun, no? So, meron din naman sa computer programming. Meron tayong plus, no? Minus, times, and also the divide. So, sa computer programming, na-add lang yung modulus at yung plus which is increment, and also yung kung nakikita nyo yung dalawang minus o yung decrement. Ang result niya, alam naman nyo na rin, no? Yung sum, difference, product, quotient. Dito sa modulus, ay yung result niya is remainder. Doon naman sa plus, mag-add ka ng 1. And doon naman sa minus, magpabawas ka ng isa. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung arithmetic operator. So, gusto ko ay int. Ang variable name natin is A. Gawin natin A. Yan. Tapos, ang value niya is 10. Then, yan. Another int. Int B naman. Then, ang value niya is 5. Gawin na natin, ano yan? Int yun lang. So, yun. Highlight natin muna. Yun, sa sum, since A, ang value ng A natin is 10 and ang value ng B natin is 2. So, 10 plus 2 is equals to 12. Yung difference niya is 8, no? Yung minus niya, yung product niya is 20. So, quotient niya is 5. Then, yung remainder is 0. So, pwede natin palitan yan. Palitan natin to, gawin natin siya palitan, no? Gawin natin siyang 100. Ito, gawin natin siyang 70. So, try natin. Try naman natin. So, ayun siya, plus. Gumagana siya. For sum is 117. For difference is 83. For product is 1,700. For the quotient is 5. And the remainder is 16. Para naman gagana yung increment. Papakita ko sa inyo class. So, mag-declare tayo ng variable. Int num equals to
12. No? Just don't forget the semicolon. Next natin is yung variable name. Variable name or identifier, then plus plus. Lagyan natin yung plus plus. Then run natin. Yun, 13. Nag-add siya. So, kaya naman natin decrement. Pwede naman siya plus sa tanggalin lang natin yung semicolon. Kung gusto natin mag-add ng plus plus or decrement, pwede siyang ganito plus plus, then plus plus again, then decrement. Gamit tayo ng decrement. So dito, ito yung syntax natin para sa increment and decrement. Pwede siyang ganito plus. No? So 12 yan. So sa unang line is may plus plus tayo. So increment, add lang tayo ng isa. At wait ng pangalawa, add ng so 14. So ano na, 15 na. Then gamit lang tayo ng decrement para mabawasan yung value. Check natin kung tama. So ang na-complete natin is 14. Yun, 14. So, yun lahat ang kagamitan para sa arithmetic operator. Pero ngayon, I would like to create a program about creating a average calculator. So, isa na natin. So, ngayon, this is our application about sa learning na natutunan natin kanina. So, ngayon, maglalagay ako ng value. Ang gusto ko, student name, then school ID, or student ID, then mag-prompt ako ng grade. Check natin, alam lang natin sabihin. So, ayan ang gusto ko mangyari. So, bakit kailangan na siya i-convert to single? Itong code na to. Ang code na to class ay kino-convert niya yung data type ng string into float. So, ang next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng console na walang laman, no? Para magkaroon ng line para doon sa gawin nating computation para sa result, no? Then next, gagawa tayo ng computation for average kung paano siya makuha. So, ito na class yung nabuo nating coding, no? Let's see. Yun.
So, ang na-complete ko na grade is 90. Then, sa English, 88, 91. Then, sa computer programming 1, 92. Enter natin average. So, he got 90.25 total average of grade. Ang next natin pag-aaralan class ay ang relational operators, wherein there is a label, symbol, and syntax. So sa equals, alam naman natin symbol ng equals, no? Pero pag sa programming, dalawang equal ang symbol niya. So x is equals to y. Hindi siya pwedeng isang equal lang. So next na label is not equal, wherein ang symbol is exclamation point and equal. Then pagbabasahin siya sa syntax, x is not equal to y. And less than, ano natin yan, less than, then x is less than y, less than or equal, ito na. Pinagsamang less than tsaka equal, greater than, na symbol, x greater than y, ano na yan, and greater than or equal, greater symbol, and greater than symbol, and equal symbol, no? So, syntax niya is x is greater than equals to y. So, next natin is logical operators, no? Again, label, symbol, syntax, and description. So, sa end, ang symbol niya ay dalawang end. No? Yung syntax niya is condition and condition. So, yung description niya is both conditions needs to be true. So, sa end, kapag may nakita kang isang false, false na lahat yun. No? Then yung or naman, yung symbol naman niya is dalawang pahalang. Yung syntax niya is condition is or condition. Then description is either conditions needs to be true. So dito, automatic siyang true kasi kapag sa symbol na to or sa label na to, ay nakita ka ng isang false and may isang true, true pa din siya. No? So yung not, symbol niya is exclamation point pa din, then yung syntax niya, not, then condition. So, ang descriptor siya ay ini-inverts niya yung current condition. Okay? So, later on, dadako tayo dyan. So, punta tayo ng IDE natin. So, ang sunod natin pag-aaralan class ay ang conditional statement. It allows a program to take action based on a given condition. Dito, meron tayong requirement na sinusundan para mag-run yung isang program. No? So, pag na-meet niya yung condition, ay doon lang gagana yung or doon lang mag-run yung program. Ang mga kailangan natin gamitin is if statement, if else, and if else, if else. So, yun lang muna yung gagamitin natin. Sa if else, it handles one conditional expression. No? Ang syntax niya, if, then sa loob, condition. Yan, sa loob niya, condition. Then, open and close bracket. So, mag-example tayo. So, ito na yung syntax class, no? Nag-declare ako ng variable with value and if statement, if condition, age is greater than equal 18, then console that write line, yung register. So, i-ano natin yan, i-run. So, yun, gumana. Yung register. Next natin, gawin naman natin siyang 10. Ganyan pa rin yung ating condition. So, try natin siyang i-run, no? Since pinalitan natin yung value dun sa ating variable. So, ayun, wala siyang ipiprint kasi hindi niya na-meet yung expectation. No? So, ayun yung kalagahan ng if statement. No? Isa lang yung kaya niyang i-handle na conditional expression. Dumako naman tayo sa if-else statement class. No? Sumurahin natin to. Sa if-else statement, dalawa yung conditional expression yung kaya niyang hawakan. So, kapag na-meet niya yung unang requirement, so dalawa yung options niya doon kung saan niya ma-meet yung requirement. No? Pwedeng sa una, pwedeng sa if, sa condition, pwedeng sa else. No? So, try natin ulit yung kanina, yung about sa voters, no? Kung pwede na mag-vote yung mga estudyante or kabataan. So, integer int,
No? Then age ulit. Age equals 18, semicolon. So una if, term, and condition. So ang term natin is age is greater than equal to 18. Then don't forget na wag lagyan ng semicolon yung sa condition, no? Kasi nga mag-e-end agad doon. Pag nilagyan natin yung semicolon. So next, if, and close and open bracket. Yan. So dito, ito mo print na console.write line, write line. You can now, mali, nalimutan ko double quote yan. You can now register. Register. Yan, semicolon. Yan, so next naman. Semicolon. Yan siya class, no? Then, semicolon dito. Yan, diba? Yan, so next one is, doon tayo sa else. Else. And curly braces, console, right line. Tapos naman naman ito. Console, right line. Access denied. Oh, Gringoy! Access denied. Access denied. Then, sa else, yung console right line, access denied. So, semicolon. Hindi natin siya i-run, no? So, as you can see, you are now registered. Kasi na-meet yung expectation dun sa pinakauna. So, alala ko na ulit, class, na ang binabasa ng program is from top to bottom. Nasa taas, pababa. No? So, kapag yung unang condition hindi na-meet, then doon siya sa pangalawa, sa else. No? So, try naman natin na gawin itong 20, hindi, 14. Yan. Gawin naman natin variable value natin ng 14. So, run natin. So, access denied. So, ganun sa class, gumagana na yung if-else statement. No? So, ang next na pag-aaralan natin ngayon ay ang if-else statement. No? Dito, it handles 3 or more conditional expressions. Papakita ko sa inyo kung paano yung syntax niya. So, ito yung syntax ng if-else statement, no? It can handle 3 or more conditional expressions. So, try natin practical example. Ito na yung coding natin para dun sa age required, no? Kung pwede na bumili yung mga bata, no? Ng, yun, sa store. So, try natin i-run. So, nalimutan natin maglagay ng isa pang
ayun ang parenthesis ito sa console.read line, no? So, i-run natin kung gagana. So, yun. So, magpo-prompt tayo, no? For example, yung unang statement, ay yung unang condition doon is 18 above, no? So, gawin natin siyang 20. So, no, yun. You can buy. Then, run ulit natin. Yung pangalawang condition doon is nasa 13, no? Greater than equal 13. So, maglagay tayo ng 14. So, ito, you need parent to have consent. Okay? Then, lagay naman tayo ng number na mas mababa pa doon sa pangalawang condition. Or yung, para hindi ma-meet yung unang condition at pangalawang condition. So, malagay tayo ng 9 years old. 9. So, access denied. No? So, ganun gumagana yung if-else statement class. Okay? So, dumako naman tayo sa switch statement, no? Pareho siya sa conditional statement class, no? But it only checks for equality. Gumagana lamang ito sa string, char, or character, int, and enums, no? So, yun. Tuturo ko sa inyo kung paano yung syntax class, ito yung syntax niya, no? So, switch, then yung variable sa loob, then yung case 1, then yung print console.writeLine, then semicolon, then break, then semicolon. Mahalaga yung break class kasi pag hindi natin yan nilagyan, is tuloy-tuloy yan, no? Tuloy-tuloy niyang mariread yan. So, next is case number 2, same sa case number 1 yung syntax. Then,
So, class, ito na yung coding natin para dun sa grade, no? I-run lang natin kung gagana. Ang grade. Ang gusto kong ilagay na grade is A. Yun, outstanding. Mana siya. Then, lagay natin is B. Excellent. Invalid input. Nag-enter kasi agad ako. So, gumana yung sa typers na code. Then, ano ba sunod? C. Satisfactory. Sa D. Good. Sa E. Needs improvement. And lastly, yung F is failed. So, maglagay tayo ng numbers. Ang number na gusto ko ay 12. So, ang mangyayari dyan is invalid input. Please enter a single letter. So, ganoon gumagana class yung switch statement. Pero dito, hinaluan natin siya ng if-else statement. Our next topic is loop. So, ano nga ba ang loop? Loops can execute a block of code as long as specified condition is reached. It is useful for us programmers, no, para mas papadali natin yung pagpo-program and pagko-code ng less nang nare-reduce yung error and also mas mabilis siyang mabasa. Ang class na mas maganda tong gamiting loop kung gusto nyong ma-reduce yung error at mabilis mabasa ng program. You know, there are various types of loop. So the first one is while loop, second one is do while loop, and the third one is for loop. Ang while loop, niloop niya yung block of codes as long as na-specified niya yung condition as true. Then sa while loop, ito yung syntax niya. So while term, then parenthesis, sa loob nun is condition. Then curly braces, then sa loob ng curly braces is yung code of block to be executed. So dito naman tayo sa example, no? Mag-declare tayo ng variable with value. So sa while, yung I natin, yung I natin is ang value is 0. So 0 is less than kay 4. Yes or true. So ang value natin kay console.writeLine is 0. Then i-add lang natin ng isa dahil may increment, no? Increment 1, mag-add lang tayo ng isa. So magiging 1 na yung value. So balik tayo dito kay while. So yung I natin, ang value ng I natin is 1 na. So 1 is less than kay 4 ba? Siyempre, no? So true. Then ang value pa rin natin is 1. Then mag-increment lang tayo ng isa ulit. So magiging 2 na siya. So balik tayo ulit kay while, no? So yung value ng I natin is 2 na. So si 2 ba ay mas mababa kay 4? Siyempre, no? So 2. So yung value natin dito is 2 pa din. Then mag-increment tayo ng 1. So magiging 3 na siya. So balik tayo ulit dito sa taas, no? Sa while. So 3 is less than kay 4, of course. So balik ulit dito. And magiging 4 na siya dahil nag-increment tayo ng isa. So balik tayo dito. So si 4 ba ay less than kay 4? So yun na. So dito magiging false na. So tama ba? Ngayon magiging false na. So doon ay hinto yung coding natin. No? So proceed naman tayo sa practical example. So declare tayo ng variable na may value. So int I is equal to 0. So sa do, so alam naman natin na yung dito isuunahin niya yung nasa code of block kung na in-execute. So console.writeLine I, so ano ang value ng I natin is 0. Then increment 1, so magiging 1 siya. Then proceed siya sa while. So si I ba, so ang value ng I is 0, di ba? So si 0 ba is less than to 5? Yes. So balik siya dito sa do. No? So ang I natin dito ay tama ba? 0? Ay mali, sorry. Naging 1 na pala siya. Doon naman tayo. Ulit. So yun nga. So sa do, so alam naman natin na yung una niyang ina-execute is yung sa code of block, yung unang code of block. So ito yun. So ang value ng I is 0. So mag-increment tayo ng isa, magiging 1. So proceed tayo sa while. So which is our value is 1. Si 1 ba ay less than kay 5? True, di ba? So balik tayo dito kay do. So 1, increment 1 ulit. Increment by 1, then magiging 2 siya. Then punta tayo kay while. So 2 is less than kay 5. So 2 pa din. So balik tayo kay do.
So 2, increment 1, 3, then while, then 3 is less than bakay 5, true ulit, balik tayo kay 2, then magiging 3 ulit, tas plus 1, so dahil may incrementation, no? So magiging 4. So 4 is less than bakay 5, true. So balik tayo doon, then I ulit, yung value ng I natin is 4, increment tayo ng isa, so magiging 5 na. So punta tayo kay while, then si 5 ba ay mas mababa kay 5 or 5 is less than kay 5? Of course, magiging false na siya. So doon na hihinto yung code natin or yung doon na siya maghihinto mag-run, no? So yun lang naman para sa do while. Then lastly, the for loop, no? So dito ginagamit to kung alam mo kung ilang beses ka mag loop, no? Mas maganda to than using while loop kasi mas mahaba sa while loop, no? So dito meron tayong tinatawag na statement 1, statement 2, statement 3. The statement 1 ine-execute lang siya once, no? Then sa statement 2 naman, define yung condition for executing the code block. Gets ba? Tapos, and then, sa 3, statement 3, in-execute niya to every time no, after ma-execute yung mga naunang block. No? So, ito yung syntax niya for statement 1, for parenthesis, statement 1, statement 2, and statement 3. So, curly braces ulit, tapos code of block will be executed. So, example, no? Maglagay tayo ng example para sa practical example natin. Then, parenthesis, int I. So, ito na pala yung, ano niya, no, yung variable with value. So, int, yung I natin is equal to 0. So, yung I, which is 0, is less than bakay 5. So, true. Yes, true, no? So, punta tayo dito kay incrementation. So, mag-add lang tayo ng isa. So, magiging 1 na siya. So, console.writeLine I, which is 1 na. So, balik tayo dito kay 4. So, yung I natin is 1 na, di ba? So, 1 is less than bakay 5. True. So, magiging 2 na siya dahil mag-add tayo ng isa. So, 2. Balik tayo dito sa console.writeLine. So, 2 na yung value na. Balik ulit tayo kay 4. So, yung value ni I na natin is 2 na, no? So, ito ba ay less than kay 5? True ulit. So, mag-add lang tayo ng isa. Then, balik tayo dito sa console.writeLine. Ang value na natin is 3. So, balik ulit kay 4. Int. Yung ano natin, magiging value na is 3. Si 3 ba ay less than kay 5? Siyempre, no? So, mag-add ulit tayo ng 1. Magiging 4 na. So, ang value natin is 4. Then, balik tayo dito sa statement ulit, no? Sa statement 2. So, ang value natin is 4 is less than bakay 5. True ulit. Nagdulong tayong isa. So, balik tayo dito sa console.writeLine. Bali, ang i-print na niya is 4 na. 5 na ba? 5. So, bali, balik tayo sa 4. Then, yung value natin is 5. Si 5 ba? Less than bakay 5. So, maging false na. So, doon na hihinto yung, ano natin, yung code, no? So, hindi na siya mag-run. So, that's all for loop. Then, that's all for my presentation class, no? I hope you learned and thank you for listening.